Front and rear, napakalinaw kahit sa gabi. So meron nga tayong video, nilubog sa aquarium yung Chigi at hindi nasira. The Chigi AIO 5 Lite. So, meron siya kasamang dashcam, front and rear. Ito yung external tire pressure sensor. High pressure alarm is... may na-detect, di ba? So ito, meron tayong binili from Savage, ang brand. Online lang. Ang purpose nito is gadget holder. Ayan siya. So, very premium yung materials niya, makapal. Yung pinakabakal. Tapos may kasama na rin siyang screw. So, maganda rito, mayroong bakal sa loob, kaya matibay siya. So, I think dito natin lalagay ito. Magiging ano siya. Parang padding, para hindi mas vibrate. Ganun. So, ang purpose niyan, para paglagay natin dito. Yun! Okay na, so matibay na matibay guys. Walang kaalog-alog. Pagandahan dito guys, pag tumaangat baba tong screen, hindi siya kasama sa gumagalaw. And dito kasi parang prone sa sa galaw. Medyo umuuga dito. Unlike dito, talagang mas matibay siya dito. Alright. So ito guys, yung ipapalagay natin, the Chigi AIO 5 Lite. So, meron siya kasamang dashcam, front and rear. So, napakabigat ng box, talagang quality. And may mga accessories din na kasama to. Ito yung external tire pressure sensor, 2 piraso, front and rear yan. Tapos may kasama pang tempered glass para di sa screen, para di magasgas. Okay, palagay na natin. Pagka start mo ng bike, laging home screen yung nakikita mo. Home screen mo, you have your GPS speed, compass, and tire pressure, pati kung anong oras yung sunrise and sunset. So, pagpunta natin sa video, nandiyan yung front camera natin. So, pansin mo kung gaano ka-responsive yung touchscreen natin. Pero, whenever I'm using the device, kasi ako laging nakatutok sa likod. May ano ka na, may view ka na sa harap, kita mo pa yung sa likod ka. Fusion, kung gusto mong nakahalo yung front and back mo na camera, in one file pwede. Or kung gusto mo main mo yung back, pwede din. Pero sa akin kasi, suggest ko off. Bakit? Pag nakaganyan kasi baka may important data dito. Hindi mo na maka-recover yun. Video length, every 3 minutes nagka-cut siya. Yun lang naman yun. Or gusto mo every minute, why not? 3 minutes, ito, data overlay. So pag nag-download ka ng video mo, ano yung naka-indicate na information? Coordinates, time, o speed. So sa amin, sinasuggest natin tanggalin yung speed. Alam mo na. Tanggalin lang yung speed, di ba? Collision lock. If the bike senses na, or if the device senses na biglang tip over, ilalock niya yung file na yun. Para pag mag-loop man yung video, hindi niya i-delete yung file. So, ilalock niya, save na yun. Perpetually. Kailangan i-format mo yung card or i-delete mo manually bago siya ma-delete. High, medium, low. Ang high, konting lubak lang sa Espanya. Medyo magsisave na siya. Mas lalo na sa North Caloocan, yung paliko ng Mindanao. Laking dami dun. So, low lang. Increase lang natin yung volume natin. Nandito yung mic ng volume. Wala sa camera. So, let's say may traffic enforcer. Sasalita ka, at least may kinig din dito as evidence. So, ito na yung camera setting. Punta tayo sa device setting. Display brightness. Ito, i-auto lang natin. Pero pansinin mo, naka-max yan. Maliwanag. So, i-auto lang natin. Yan. O, diba? Mag-isa na siya. Kulay blue yung bike mo. So, i-blue natin yung wallpaper mo. At least, kahit pa paano, bumagay lang din naman ng konti. Blind spot monitor. Ito yung best feature. On natin. Kung voice alarm, kung gusto mong i-voice alarm yan, pwede naman. May marinig ng sound.
naka-high sensitivity siya eh. So, madami siyang nakikita ngayon. Ito kasi, pag naka-high, kahit tao, pati yung mga nakahintong bike, madidetect niya. Ayan o. So, lahat ng bike na yan, nadidetect niya as blind spot. I would suggest standard. Yung voice alarm, ikaw na bahala kung gusto mo patayin yun. Kung pinatay mo, makikita mo yung visual lang. Display rear camera when alarming. Pwede yan. So, example i-high natin. Pansin mo, nag-reverse camera agad siya, di ba? Kasi naka-high siya, may na-detect siya. So, in case you're riding, nasa maps ka makikita, uy, mas importante naman yung alert ka sa blind spot. So, ngayon, pag nag-boot up na yung device natin, makikita mo kung red to, sira GPS natin or basically, kailangan palitan pero wala pa naman tayong cases nun. So, gray siya. Pag may connection na siya, blue. Magiging blue na yan. Pag nag-connect na yung phone mo, makikita mo na yung sunrise and sunset dito. Or pag may GPS ka na din, makikita mo na yan. Punta tayo sa tire pressure monitor. Gawin lang natin PSI siya. You can set front tire na low pressure alarm. Sabihin natin front tire mo is 24. High pressure alarm is... Ayan. May na-detect, di ba? May na-detect. Ngayon, wala na na-detect. Babalik na tayo. So, dito pa lang, alis kayo! So, pansinin mo, ito yung bagong update natin eh. Pwede mo na iset yung low pressure and high pressure alarm per gulong. Hindi na siya yung sabay. Kasi magkaiba ang pressure ng harap at likod eh. Set natin 24 kasi gusto natin traction sa harap na gulong, lower pressure. Sa likod naman, pwede natin iset yung rear natin ng around 26 low pressure alarm. Tama? Low pressure alarm 24, 26. High pressure alarm, gawin natin 47 to. Ito kahit 50. Ngayon, wala pa siyang data. Nakasulat, wala pa, di ba? Nakasulat pair. So, i-pair natin siya. Masikip pero wag sobrang sikip. Yan. Okay na. Pagka nawala to, magkano to? 1,750 each. Yan. Low pressure alarm mo is 24. So, 29 ka. Okay lang yan. That's 30. Low pressure alarm mo with back 26. Okay lang yan. Pag start mo, 29:30 makikita mo na yan. Pagpunta mo sa camera, overlaid na. So, pagka bumaba man niya, makita mo 28, makita mo 27, pa-check ka na. Tatandaan natin, pag magkoconnect tayo ng phone mirror, kailangan nasa tamang setting tayo. Ngayon, naka-CarPlay siya. Click lang natin to. Click. Android Auto tayo. Okay, so ngayon, pansinin mo, i-authorize lang natin. Ayun, automatic mo yan siya. So ngayon, every time you start your bike, automatic connection na yun sa phone mo. Pansinin mo kung paano natin ginagalaw yung maps. Pansinin mo kung gaano ka-responsive, ano yung refresh rate natin. Ngayon, uwi tayo sa home. Siyempre, i-blurred na lang yan. Pero ayun na yung Android Auto mo. Sabihin na, example lang actually, hindi ako masyadong maalam sa Android Auto kasi. Pero search, mag-type tayo, sabihin natin, kapitbahay ko. Diba? Ayun na siya. Fluid siya. Ba makita yung history Makita ni Mrs. It's as if na stock head unit siya. Magsabi ka, hey Google, automatic, nandiyan na siya. So, ayun. Pretty much, you're all set. Ngayon, sabihin natin nasa Android Auto ka. So, pag may dumaan sa blind spot, mag-switch siya sa camera. Pero nakita mo naman kanina, di ba? After mag-switch sa camera, babalik ulit siya sa function mo. It's not meant na hinahawakan to eh. It's meant na nag-ride ka, alam ko na saan ako liliko, may blind spot ako, sige, nagpakita siya, balik ulit siya sa map. Ganun lang. So, 4 na button sa taas. First button goes to home. Second button goes to CarPlay or Android Auto. Second button ulit, pagka pangalawang beses, goes to digital meter natin. Third button, camera. Yan. Yung camera natin, pag pinindot mo yung third button, magsa-cycle lang yan of view. I would suggest keeping it on rear. Fourth button. Ano ginagawa ng fourth button? Kung ayaw mo na distraction, i-off lang niya yung screen mo. Or, sabihin natin maulan. Pag maulan, may tubig, yung touchscreen gumagana, di ba? Press and hold the button 4 seconds, 4 to 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Bitaw. Nakasulat, lock. So, nakalock na yung touchscreen mo. Para at least kung umuulan, hindi siya mapipindot ng kusa. Ngayon, gumagana pa din yung mga button function natin. Ang hindi lang gumagana is yung touchscreen. Paano i-unlock? Press the screen, swipe up. Yun yun. Galing na high-tech. So, pretty much, solve ka na. So guys, kasama natin ngayon si Boss Jerry para mapakita sa atin yung mga iba't ibang mga products ng Chigi. Hey bro, musta?
So, dito sa Chigi, actually we have a few products lang naman talaga. Pero yung konting product ngayon ay pinag-isipan, dinaan sa R&D, lahat yan sa mga testing. So, we have our flagship. Actually, ang flagship product natin would be this. This is our AIO5 Lite. Yung Lite does not stand for Lite version. It's basically, para lang may differentiation siya. So, ang katabi niya is XR2. This is the AIO5 Mini. So, exactly the same function siya. Ang difference lang niya is the material, wherein this is CNC aluminum, this is reinforced plastic. We have the AIO5 Play. Yung Play naman is kung hindi mo kailangan yung camera mo at gusto mo lang ng smart navigation device, ito yon. May mga phone holders tayo gaya nito. Yung phone holder naman has wireless charging capability, waterproof. Pwede mag-charge yung phone mo habang nasa ilalim ng tubig. Then we also have a tire pressure monitor. So, ang kagandahan ng tire pressure monitor natin dito, isang charge mo na worth 20 minutes can power the device for 4 months. So, basically, plug and forget lang siya. Ngayon, with Chigi, actually, may mga specialized product tayo like this XR3. Walang CarPlay, walang Android Auto, pero 3 camera niya. So, kung alam niyo yung mga MotoGP, may front cam, may rear cam, and may tail cam. Yung nakaharap sa harap, nakakabit sa tail. Ito yon. May kasama siyang IMU, so it detects lean angle, RPM, basically mga pang technicalities ng bike. Then we have another product coming in, actually tonight yung expected delivery natin, which is the AIO5 Play, pero pang BMW. Itong AIO5 Play, pansinin nyo, walang exposed na wire. Kasi this snaps on sa BMW Connected Ride na cradle. So basically, we strive for innovation talaga within the motorcycle industry. So ito yung main product. Nasa kabila naman natin is the accessory products naman. So example natin, itong CGRC can. So ito yung module, same sa mga Denali Smart Can or Hex Easy Can na kabit sa bike. It lets us control the device wirelessly. Pang BMW to, we have internal tire pressure monitor. So, yan yung kinakabit sa loob ng bike, sa pito mismo. Then, we have assorted mounts. So, ito yung side mirror mount pang scooters. We have the adventure mount, we have the sports bike mount. Lahat ng klaseng mount for any bike, kaya natin kabitan. Ang hindi lang natin nasabi is yung TR100 natin. Wala kami mapakita kasi in demand siya talaga. Laging ubos yung stock. Pero itong maliit na USB device natin doubles as a battery tender. You have the USB-A output sa taas, USB-C output sa ilalim. So ang ginagawa niyan is you can charge your device. Charge ka na laptop mo, 100 watts. Or pag nakatenga sa bahay mo yung bike, saksak mo to sa wall outlet gamit USB Type-C, any Android or iPhone charger, pwede mo i-charge ngayon yung bike. So basically, madami siyang compatibility, lead acid, no maintenance, lithium, lahat. Pasok yan, 100 watts, battery charging, tas emergency power charging, so power bank. So ito lang, ganito lang siya kalaki. May power module siya. Ano siya? Wala ka lang kami sample ngayon. So basically, ito yung exposed na unit, fully waterproof basta nakasara. I suggest to not use it pag umuulan, syempre. Pero, pagdating sa cable niyan, may power module yan na nasa loob ng bike, then directly connects to the battery by red and black wire lang. So, ito yung best seller namin as of now. Wala pa rin kami stocks as of now. Mga dealers namin nag-aantay din. Bali magkano yan, Boss Del? Ang TR100 na two-way charger natin, or basically intelligent battery charger natin, is 3,660 lang. Pwede na. So, let's say, if you have many bikes, mura na yung 3,660. Kesa naman yung kukuha ka ng mekaniko, tatanggalin yung baterya para ipa-charge sa kabilang shop, di ba? Okay na yan. It's a very worthwhile upgrade for any bike. So, nakatago lang siya sa loob ng cowling. AIO5 Play. So, etong Play na to starts at 19,500. Yung AIO5 na BMW na arriving this week, or hopefully mamaya, 22,000 pesos. 19.5, yung XR2, which is the AIO5 Mini. Yung light version natin is 25,500. Ito yung flagship natin. And the XR3 starts at 19.5. Starts at kasi hindi pa kasama ang IMU and the third camera. So pretty much, ito na si Chigi. So ganito yung itsura niya guys kapag on-board na gamit nyo sa kalsada. So saktong-sakto lang yung mounting. Kita ko pa rin naman yung kabila. So medyo sinagad ko siya sa nakadikit dun sa panel, instrument panel natin, para kitang-kita ko pa rin yung kabila. So yung kalsada ngayon malubak pero very stable siya. And then maganda yung gadget bar na nilagay ko sa kanya kasi nakaabot ko siya. Ayan, saktong-sakto lang sa akin yung screen. So pwede na tayo gumamit ng camera. Ayan, ito yung rear cam.
So ganyan siya kalinaw. So pag inandar mo siya, automatic nagre-record na yung dashcam niya, front and rear. Sobrang liwanag, nakikita, no? So kagandahan to, nakikita mo rin yung nasa likod mo. Ang laking bagay nung kitang-kita mo yung nasa likod mo. Kasi naman, kung asa ka lang sa side mirror, di ba, konti lang nakikita mo. Unlike dito, kita mo talaga lahat eh. Para siyang rear view ng kotse. Mas maganda pa sa rear view ng kotse. Dashcam actually, di ba? Rear dashcam ng kotse. And sobrang linaw ng kanyang dashcam. Tapos try natin yung sa harapan. Ayan, ito naman yung dashcam sa harap. Mas maliwanag pa yung nakikita ko sa dashcam kaysa nakikita ng mata ko. So ganun kalinaw yung camera niya. Ayan, nakita, di ba? So balik tayo dun sa CarPlay, Apple CarPlay. Ay, makikita mo rin yung PSI mo, kung ilang pressure na gulong, tire pressure. So nangyari, triple screen setup kasi meron pa tayong phone dito sa baba. Triple screen. Madami screen, no? Pag ikaw yung lumalapit sa mga obstacles or mga traffic, hindi yan mag-warning. Kailangan sila ilalapit sa'yo. So ganyan siya, napakaganda ng pagka-integrate niya dun sa screen natin. Kitang-kita talaga siya. Parang bagay na bagay siya. Talagang parang ginawa siya parang originally na nandyan siya, di ba? So after a few days na ginamit ko siya, here are my advantages and disadvantages nitong Chigi AIO5. So number 1 is the features. Siyempre maganda yung dashcam niya. Front and rear, napakalinaw kahit sa gabi. Tapos yung navigation niya, ito yung pinaka kailangan ko dito. Kaya ako nagpalagay nito. Kasi kung ano man yung mga Android app mo or CarPlay, iPhone app, magagamit mo siya dito. Like yung mga Waze, Google Maps, mga offline maps, magagamit mo rin siya dito. Blind spot detection, napakalaking tulong nun. Siyempre sa mga parating sa likod mo, malalaman mo, may warning kung may mga babangga sa'yo or merong mga dumidikit-dikit sa'yo sa lahat ng direction. And yung Sentry mode na para siyang CCTV, na kapag may sumagi sa bike mo, magre-record siya for a few seconds, kahit naka-off yung bike. And number 2 is weatherproof si Chigi. So unlike sa cellphone natin, siyempre kapag nilagay natin yan dyan, kailangan natin mag-charge. So kapag umulan, mababasa yung charging port natin, pwede masira yung cellphone natin, pwede masira yung charging port, or pwede mag-short dito kasi bubuksan mo yung charging port mo dito. Unlike sa Chigi, always connected yung kanyang power supply, kaya hindi mo na kailangan problemahin yung pag-charge. And kahit umulan, maganda yung weather sealing nito, waterproof siya kahit bumabagyo. So meron nga tayong video, nilubog sa aquarium yung Chigi at hindi nasira. Kahit pagdating naman sa mainit na araw, like mga tanghalin tapat na long ride, pag naka-charge ka tapos nakabilad sa araw, pwede mag-overheat yung cellphone at masira. Unlike sa Chigi, pwede mo siyang ibilad, hindi masisira kahit na matagal mo siyang ibilad. Kasi may mga kilala akong gumamit nito. Mga almost 1 year na niya yung ginagamit at wala pa naging problema kahit nakabilad sa araw at kahit long ride pa. Number 3 is the build quality. So makikita niyo naman siya. Made of alloy, kaya napaka-quality, napaka-tibay talaga. Pati yung mounting niya, alloy din at napaka-sturdy. Walang alog talaga yan. And then meron pa siyang dampener para kapag nalubak, meron siyang rubber damper dito. Ayan. So ang purpose nito para hindi maalog at matagtag yung monitor plus hindi masira yung mounting natin kahit sobrang long ride, sobrang lubak. Safe yung Chigi natin. Number 4 is the convenience. Kasi syempre pag start mo ng motor mo, nandiyan na siya, wala ka nang ikakabit at pag park mo, wala ka nang tatanggalin. Unlike sa cellphone, bago ka sumakay, syempre kailangan mo ikabit. Tapos bago ka umalis, kailangan mo siyang tanggalin, kailangan mo tanggalin yung charger. Ito on the go. And number 5 is the customer support dahil meron sila laging updates ng firmware ng Chigi sa page nila para from time to time magkakaroon ng new features yung Chigi natin. Unlike sa mga generic brands na kapag nabili mo is wala na silang updates. So doon naman tayo sa disadvantage niya. Ang nakikita ko lang na disadvantage niya is yung kanyang permanent mounting. So ito hindi mo siya pwedeng ilipat-lipat. For example, meron kang 3 bikes. Hindi mo siya basta pwede ilipat sa ibang bike mo. Unlike sa cellphone, syempre kung naka-cellphone mount ka sa lahat ng bikes mo, pwede mo siyang kabitan ng phone mo, madali siyang ilipat-lipat kung papalit-palit ka ng bikes. Pero sa price niya and sa quality niya, sa features niya, para sa akin, ang masasabi ko, it's worth it. Kung gusto niyo i-try, hindi kayo magsisisi. Talagang safety, features, comfort, convenience, lahat nandito na. And for sure, mas magiging enjoyable yung rides nyo, lalo sa mga long rides.